Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. At nais kong pasalamatan ang ating unang ginang, Imelda Romualdez Marcos, na siya ang nagturo sa akin sa pagbating ganito. Sapagkat kung sa English nga naman, good evening, good morning, ganyan lamang. Ngunit sa ating wikang Pilipino, maganda. Maganda sa umaga, maganda sa tanghali, maganda sa gabi. Hindi ba? Mas maganda pakinggan. Talagang tunay nga sinasabi ng unang ginang natin na kailangan ang ating simula parate sa ating buhay ay ang kagandahan. Ngunit meron din siyang naturo sa atin na nais kong ibahagi sa inyo. Pero bago yan, pasalamatan ko rin lahat ng mga nanunood at nakikinig dito sa Rita Gadis Hour. Ito talaga ang inyong hour, hindi ito sa akin, bilagyan lang natin ng titulo ito. Pasalamat din sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino, yung ating samahan kung saan marami tayong ipinagtataguyod at ipinaglalaban simula pa nung ilang taon na hanggang sa kasalukuyan. Pag-uusapan ko yan sa mga darating nating mga programa. Ngunit pasasalamatan ko kayong lahat sapagkat naalala ninyo yung nakaraan nating linggo na pinag-usapan natin yung SONA, yung State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yung pamagat ng ating palatuntunan ay SONA Expectations. Hindi ko akalain na ang dami palang nakinig sa atin. Madalas na po itong bumabalik sa akin yung mga tinatawag na viewership. At umaabot na tayo sa 11,000, 11,000 ang nanonood at humahaba pa at marami pa rin na nag-share. Ang ibig sabihin nito, pinapakita pa nila sa ibang tao yung ating palatuntunan. Ito ay para sa inyo. At ito nga ang tinatawag natin na pag minsan pabalik-balik tayo sa nakaraan, ngunit itinutugma natin sa kasalukuyan at sa ating hinaharap. Mahalaga po yan sapagkat hindi natin masasabi na ngayon lang tayo magsasalita tungkol sa mga bagay na ito sapagkat merong pinanggagalingan ang ating kagandahan, ang ating kabutihan, ang ating kalayaan na magsalita at magpapasalamat din tayo sa lahat ng mga nakikinig at nagbibigay ng inyong mga comments. Marahil ay hindi ko nga nasasagot lahat ng ito, ngunit nais ko lang ipabahagi na 99.9% ng mga sumasagot at nagsasalita tungkol dito sa ating palatuntunan ay nagsasabi na sila ay nagpapasalamat na pinapakita natin kahit na sa tinatawag nga nating snippets. We are simply showing snippets of the past. But in showing this, we are able to establish that once upon a time, not too long ago, ilang taon na ba yan? 34 years ago, bago umabot yung 1986, nung panahon ni President Ferdinand E. Marcos at ang ating unang ginang Imelda Romualdez Marcos, nagkaroon tayo ng panahon kung saan naitatag na lahat ng mga magagandang palatuntunan na sana ay napagpatuloy. Kaya natin binabanggit ito sapagkat marahil kung makinig man kung sino ang nababagay na pasundan itong mga ginawa noon, yan ang kailangan nilang ituloy-tuloy. Kagaya ngayon, we are in the midst of a health crisis. Ang tawag nga dito ay pandemic. Buong mundo ay binalot na nitong COVID-19 na virus na ito. Maraming bansa na talagang nahirapan sa unang bugso nitong virus na ito. Naalala din yung nangyari sa Italy na talagang punong-puno yung mga ospital, ang mga tao, mga pasyente na ginagamot, ando na lamang sa mga koridor. Pag minsan nga ay nasa labas pa ng mga ospital. Sa dami ng mga tinamaan itong virus na ito at sa dami rin ng namatay. Nakita natin yung mga imahe, halimbawa sa Rome, sa Italy, doon sa mga ibang lugar, sa Milan. Ilan yan ng mga kabaong na dumadaan sa lansangan ang haba. Pag minsan sa isang araw, mahigit 100 ng mga taong ililibing at yung mga taong ikikremate sapagkat yun nga ang kanilang tinatawag na kinakailangan na palatuntunan dito sa COVID-19. Kapag ikaw ay tinamaan, hindi ka pwede magkaroon ng burol, hindi ka man malapitan ng inyong mga mahal sa buhay, kaagad ay kailangan kayo ay makremate, susunugin. Yun ay isang health requirement
Baka nga may makahawa pa kung sakaling lumapit sa mga namatay dahil sa COVID-19. Kaya yan ang ating hinaharap. Kamakailan lang na dinig natin ang ating mga health workers, mga doktor, mga nurses, mga medical technologists, mga radiologists, lahat ng mga nasa loob ng mga ospital na tumutulong sa ating may sakit. Lahat sila ay talagang nagsasabi, hindi lang sa pagod, ngunit bakit ba nagkakaganito? Marahil tingnan natin kung ano pa ang ating magagawa. Kaya humingi nga sila ng tinatawag na time out para bang hindi sa paghinga, ngunit sandali lang, tigil muna ng kahit na ano man yung nakakagulo sa ating buhay ngayon at tingnan natin kung ano pa ang mga alternatibo na pwede nating magawa. Sapagkat naalala ninyo, nung nagsimula ito dito sa ating bansa, nung February, isa pa lang ang tinamaan nito, isang nanggaling sa China, isang inchik na dumating dito. Pagkatapos nagkaroon tayo ng ilan, mga 10, 15, banda na ito ng mga first week of March na isang nagdasal sa isang closed environment. Yung sinasabi nga kung saan kayo nagdadasal ay sarado yan. Pag minsan air condition pa, dikit-dikit kayo. Merong isa pala na talagang meron ng sakit ng COVID-19. Nakahawa siya, umikot pa siya sa isang shopping center, so maraming nahawa. Yan ang simula ng Marso. Kaya kaagad ang ginawa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon siya ng enhanced community quarantine na talagang parang lockdown. Walang pwedeng lumabas maliban sa isang tao lamang na bibili ng pagkain o kaya ay bibili ng gamot. Excuse me. Kahit na anong kinakailangan na lalabas ka, makipagkita kahit bawal. Bawal lahat talaga. Sa bahay lang kayo. Mga senior citizens, kagaya ko, halimbawa, talagang yan bawal na bawal. Mga bata, hindi pwede maglabas din lumabas ng bahay. Lahat ng ito ay talagang sa buong mundo, ganyan ang kanilang nararamdaman, yan ang kanilang experience, nakikipagsapalaran sa kamatayan. Kung kakausapin nga natin ang mga iba't iba dyan na nagsasabi na talagang hirap. Hirap din na nawalan ng trabaho, hirap din ng mga taong naghahanap pa rin ng trabaho. Lahat ng yan ay nais kong bigyan kayo ng isang magandang sinabi ng ating unang ginang, si Imelda Romualdez Marcos. Sinulat ko nga ito para hindi ko makalimutan at yun talaga ang kanyang sinabi. Kasi nga, dahilan nga dito sa tinatawag nating health emergency, itong pandemic na ito, itong paghihirap natin dahil nga sa sakit na COVID-19. Ang sabi nga niya, kasi pag-usapan nga namin ang mga problema ng mga tao, ito ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa problema. Ang ganda po, hindi po ba? Uulitin ko, sapagkat yan marahil ay isa na mauulit-ulit natin sa atin, lalo na yung mga nasa loob lang ng kanilang mga tahanan, at kahit saan man. Ito yung sinabi na ating unang ginang, si Imelda Romualdez Marcos. Mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kaysa sa problema. Hindi po ba napakaganda at may katotohanan na madiin ang mga salitang yan? Karamihan talaga ng nababasa ninyo ngayon sa social networking, halimbawa, puro mga dasal, puro mga nagbibitiw ng mga quotations galing sa Biblia, mga nagsusulat na join us today in this moment of prayer. Ang mga simbahan, ganun din, naglalabas sila ng kanilang mga na-recorded na mga misa. At marami din sumusulat sa social networking, sumusulat sa mga kaibigan o nagkikwento ng kanilang dinadaanan. Ngunit lahat ng yan, kung talagang iipunin mo, dasal. Lahat yan ay umaasa sa langit, umaasa sa Diyos, umaasa sa kansino man ang kanilang tinutukoy ng mga santo o mga tao sa makakatulong sa kanila, ngunit sa Diyos at sa kalangitan nila inaakyat ang kanilang dasal. Yan ang sinabi nga ng ating unang ginang, mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kung ano man ang problema natin, kaya natin itong iangat sapagkat
mas maraming solusyon na makikita natin sa lawak ng ating kalangitan. The heavens are so wide and they're so spacious that all the problems that we have on this earth, we can raise it up to the heavens. Kulang pa para mapuno ang kalangitan sa dinami ng mga problemang dinaraanan natin ngayon. Anong ibig sabihin nito? Madalas din nadidinig natin yung sinasabi nga ni Mrs. Marcos, the true, the good, and the beautiful. Ang katotohanan, ang kabaitan, at ang kagandahan. Anong ibig sabihin nito sa kanyang buhay at sa buhay natin? At saan nanggaling yung kanyang pinaninindigan na yan? Sa kanyang mga salita, nung siya ay nasa, may opisina pa siya bilang First Lady na Governor ng Metro Manila, Minister of Human Settlements, at baka nyo hindi alam, siya ay naging member din ng Parliament. Andun din siya sa legislative branch ng ating government at siya rin ay nagsasalita doon. At ang kanyang pinaninindigan parate yung sinasabi nga niyang, the true, the good, and the beautiful. Nanggaling ito, kung talagang titingnan natin yung origin ng true, good, and beautiful, sa panahon ng mga Greco, the Greeks actually, the Greek civilization, when it reached its apex, the golden age, sabi nga, of Greek rationality, of Greek thought, of the Greek civilization, diyan lumabas yung kanilang mga philosophers. Sila Plato, sila Aristotle, sila Socrates, at diyan din dumating yung mga magagaling sa iba't ibang mga dalubhasa, si Pythagoras sa mathematics, yung kanilang mga astrologers, yung kanilang mga leader, yung mga Caesar, yung mga Augustus Caesar nila, yung sila Julius Caesar, yung kanilang mga orators, sila Cicero, at sila Marcus Aurelius, yung sila Herodotus, ang dami niyan. Yang Greeks na yan, nung panahon na yon, gano'ng katagal na ba? Naku po, 2,500 years ago. At sila nagsimula ng pag-aaral, ng pag-iisip kung ano ang kinakailangan na maintindihan natin, hindi lamang tungkol sa isa't isa. Ngunit yun ang talagang pinanggalingan. How can we live together as a people, as humankind, as a civilization? Kaya dyan lahat talaga pinasok nila sa pag-aaral at yun talagang pinagbuti nila. Kaya nga nagkaroon sila ng tinatawag na Golden Age. Pati yung Olympics na ngayon ay pinagdiriwang natin every 4 years. Diyan din nagsimula yan. Hindi lang ito yung mga athletic skills na magaling sila. Kasi karamihan din ng mga sports na sa ngayon ay isinasagawa pa. Doon din nagsimula. Yung sa track and field, yung discus throwing, meron silang yung high jump. Marami yan. Nanggaling yan sa Olympics nung panahon na yon. Ngunit sa kanilang pag-aaral at pag-iisip, sila ay nagtipon-tipon yung mga filosofiya na yan, yung mga magagaling na mga nag-iisip. At sinabi nga nila, ano ba ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa mundo? Ano ang essence? Ano ang tinatawag na saan sa bawat nakikita sa mundong ito, meron ba tayong matatawag na yan ang talagang pinanggagalingan? So meron nagsalita na sabi, sa numbers ito. You have the origin of everything in the universe because of the numbers. Kasi nga naman, pag mag-umpisi pala ka sa 0, ay pwede kang mag 1, 2, 3, 4, 5, ad infinitum yan, hanggang sa maaabot mong bilangin. Quadrillion, kung saan yan. Tapos pwede ka na rin sa kaliwa, sa minus 1, minus 2, hanggang din sa kaduluhan. Kaya sinabi nung isang mathematician ay, numbers, makikita mo sa lahat ng yan. Sa lahat ng bagay sa mundo, yan talaga ang essence. Yan ang pinagsisimulan ng lahat ng yan. Meron naman nagsabi, hindi yan. Tubig ang mahalaga. Sapagkat kahit saan, makikita natin na talagang merong foundation sa tubig. Kahit na yung mga solid, you can reduce it to liquid form. At yung mga gases, you could also reduce it to liquid form. Kaya kung titingnan, lahat ng bagay-bagay sa buong mundo. Kasi kagaya rin natin, mga tao, mga human beings, water yan. Yung iba naman sabi, doon na nga nagsimula. Akala natin na invento na itong modern science, yung atom. Meron na. Naisip nila na yung pinakamaliit na partikulo, yung the particle, the smallest particle in anything, yan yung atom. Ngayon nga, pwede mo namang split yung atom na yan. Kaya nga nagkakaroon ng atomic bomb. Kasi the splitting of the atom really causes the strongest energy that can be produced.
pero ginamit ito sa masamang paraan. Ginamit ito pang sira, pang patay, ginamit ito sa gera. Pero noong panahon na yon, naisip na rin yan yung pinakamaliit na particle. At lahat ng composition ng ating anatomy, at lahat ng composition ng mga buhay, whatever living elements there were at the time, plant, animals, and the human beings, yan lang ang tatlong may buhay sa mundo. Kung titingnan ninyo, mga halaman. So doon tiningnan din nila, ano ba ang meron sa halaman na meron din sa mga animals, na meron din sa human beings. So inaral nila yan. That is part of basic philosophy. Naaral niyo yan sa eskwelahan pagka Philosophy 101. What are the elements of a plant? Hindi ba? Sinasabi nga na a plant has the capacity to grow. A plant has the capacity for nutrition. Kaya niyang kumuha ng resources galing sa lupa at sa hangin at sa araw, at yon ang nagpapalakas sa plant, at kaya niya yung i-convert para magkaroon siya ng nutrition, para siya ay tumubo, para magkaroon ng growth. Meron siyang nutrition, meron siyang reproduction, yung mga seeds ng halaman, pagka itanim, dumadami. Kaya nga sa mga plantations, makikita ninyo yan. So merong mga tatlong bagay ang plant life na isip yan ng mga nag-iisip ng mga pilosopo nung panahon 2,500 years ago. Yan na, naisip na nila yan. The plant can grow, can have nutrition, can have tawag nito, reproduction, pwedeng dumami. Ano naman ang meron sa mga animals? Ganon din. Meron din sila the capacity to grow, the capacity to reproduce, the capacity also to have nutrition. Pero may dagdag. Meron din silang tinatawag na mobility. Yung halaman, hindi mo makikita na gumagapang sa isa't lugar, ipaipit, palipat-lipat. May ugat, naka-anchor siya sa lupa. Ngunit ang aso, ang pusa, ang mga animals, they can move about freely. So dinagdag yan sa mga kapasidad ng plant, ng animal life. Meron silang mobility. At meron silang sensitivity, nakakaramdam. Kung paluin mo yung pusa o saktan mo, iiyak siya, masasaktan. Merong sensitivity, merong senses. At nakakakita siya, nakakakain siya, nakakatikim siya, alam niya kung ano yung masarap, ano yung pagkain niya. Merong senses. Merong pandinig, merong nakakita, nakakabigay ng sound na malalaman mo na meron siyang nararamdaman. May communication skills na konti on the animal life. Pagkatapos sa mga tao naman, ano namang meron tayo? Lahat yan meron tayo. Meron tayo ng nutrition, growth, reproduction, meron tayo ng sensitivity, meron tayo ng mobility, ngunit may nadagdag. Meron tayong pag-iisip at meron tayong tinatawag na kalayaan na magawa natin yung ating gusto. Yung free will. So, kaya tayo ay mas mataas ang grado sa mga plants at sa mga animals. Ngunit lahat yan lang ang talagang nabubuhay sa mundo. Yung iba, non-living. Ano yan? Yung mga bato, yung mga, everything else other than the three elements of life, the three life forms on this planet. Bakit ko pinag-uusapan yan? Sapagkat ngayon nga, napaka-general nung sinabi ng ating unang ginang. Ang lawak ng langit, mas malawak kesa sa lupa. Dito sa lupa, kung ano man, kung ilang tayo ngayon, ilang bilyon ngayon ang mga tao sa planeta. Pag lahat ito nagkakaproblema ngayon, kahit dala nga nitong pandemic na ito, tumingin tayo sa kalangitan. Yun ang kanyang ibig sabihin. Sapagkat lahat ng bagay na ito, meron solusyon. Mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon sa ating mga problema. Ito ang kanyang pinaninindigan. Simula pa lang nung nakilala natin siya, ngunit bago pa siya naging unang ginang, tandaan ninyo, siya ay naging asawa ni President Marcos, congressman pa lang si Ferdinand Marcos nung panahon na yon, 1950s. At tumatakbo siya bilang congressman doon sa Ilocos. Pangatlo, pasensya na yung palipit na dila ko. It is a third term ni President Marcos. At doon, nung panahon na yon, doon sila nagkatagpo ni Mrs. Marcos. Sabi ko nga, 11-day courtship.
at doon sila nagkaroon ng pagtutugma na mag-asawa. Kaya doon pa lang ay natulungan na ng malaki si Mrs. Marcos ang kanyang kabiyak, si President Marcos. Marahil nabanggit ko na rin ito nung nakaraan na sinasabi nga sa Ilocos ay hindi na pwedeng tumakbo ang isang congressman para sa third term. That it's a jinx. You cannot run for a third term in that district sa Ilocos. Ngunit ipinakita ni Ferdinand at Imelda, makakaya nila. Diyan nagsimula ang sinasabi ni Imelda, kagandahan, kabutihan at katotohanan. Yan ang kanyang ginamit. Pinuntahan niya yung kalaban ni Congressman Marcos doon sa Ilocos. Nais niya kasing makausap para sabihin, huwag na kayo maglaban, magsama na lang kayo sapagkat mas mabuti yung united efforts kayo para matulungan ang Ilocos. So sabi ko nga, anong ginawa niya? Nagregalo muna ng mangga, ilang dosena ng mangga. Ayaw pa rin siyang tanggapin. Nagregalo siya ng mga kaing ng mangga para sabihin na, parang regalo, pagbigyan ninyo na magkausap tayo. Ayaw pa rin. Naku, nagpadala na siya ng isang jeep na mangga. Sabi nga nung kalaban, ano ba ito? Napakatyaga naman. Yan ang kabutihan na kanyang pinakita. Hindi siya nag-give up kaagad. Problema yon. Yung third term, natatakbo si President Marcos, problema yon. Tumingin siya sa langit. Mas malaki pa rin ang langit. Meron pa rin solusyon. So, padala siya at ngayon tinanggap siya. Nag-usap sila at dahil nga, unang-una, nagulat yung kalaban. Naku, ngayon nila nakita si Imelda in person. Sapagkat galing nga ng taga Ilocos sila, si Imelda ay galing ng Leyte, napakalayo, Bisaya, waray-waray. Noon pa lang nakatungtong sa Ilocandia, kung talagang tutuusin. At ngayon lang nila nakita. Ang kagandahan niya, ang una nilang nahangaan. Maganda pala. Tandaan ninyo na, naku, ilang taon siya noon, napakabata pa niya noon. Siguro mga early 30s pa lang, o hindi pa nga. Yun. Tapos yung kanyang kabutihan. Kinwento niya ngayon, ito ang intensyon ni Marcos bilang representante ng Ilocos. Kaya maganda sana magsama na kayo para yung puwersa ninyo at yung puwersa ni Marcos mapagtutugma at makakatulong sa buong Ilocos imbes na mag-away-away. So nakita ninyo, Congress pa lang ay yun na ang pinaiiral ng ating Imelda Romualdez Marcos. Hanggang sa umabot na nga after Congress, tumakbo na si Marcos bilang senador. Ito ay medyo nationwide na ito. Kasi ang senators, kagaya ng pag-elect natin ng mga senador ngayon, lahat ng probinsya kailangan bisitahin mo, kausapin mo lahat ng mga leader, puntahan mo yung mga bayan, at kausapin yung mga tao para madinig ano ba ang gagawin mo pag ikaw ay nasa Senado na. So yun, nakaikot din siya kasama ni President Marcos at yung malaki rin ang kanyang natulong doon. Ngunit, hindi na natapos ni President Marcos yung kanyang Senate presidency. In other words, meron pa siyang ilang taon para matapos yung kanyang term para sa Senate. Ngunit, yun na, inisip na niya na maging presidente. Naalala ba ninyo ang mga nangyari noong panahon na yun? Merong ang isang presidente na sinabi nga kay President Marcos, ang dami-dami mong plano para sa bayan. Salita ka ng salita nung nagkakampanya ka as a senator. This is what the country needs. This is what we should do. These are the kind of laws that we have to pass. Kaya sinabi sa kanya ni President Rojas noon, you have so many dreams for our country. And all of this, you're just running for the Senate. Why don't you run for the presidency so that you can be able to implement and execute your dreams for the people and for the country? Yun ang pumasok sa loob ni President Marcos. Oo nga pala, makakaya natin ito. Kaya yon, tumakbo siya bilang para presidential candidate. At sabi ko nga, talagang nakuha niya yung mga dating kasamahan niya sa Liberal Party at nakuha rin niya yung mga nasa Nationalista Party na buo. Katulong din niya dyan si Mrs. Marcos na nagkampanya sa buong bansa at siya ay nanalo dyan. Overwhelming victory nga si President Ferdinand E. Marcos. Yan ang taon 1966. Kaya alam ninyo, napakaganda nung gabi
na inanunsyo sa radyo kasi wala pang live broadcast noon. Hindi kagaya ngayon, ang dami-dami natin tinatawag na remote points sa television, napapanood nyo yung buong bansa, ina-announce dito sa probinsyang ito nanalo, dito sa probinsyang ito nanalo. Noon wala pa, radyo pa lamang. Ngunit mas mabilis din ang radyo talaga kasi malawak din ang sakop ng radyo. Nung sa gabi ay inanunsyo na sa lahat ng mga presinto na nakuha na nila yung mga resulta, hindi pa ito official kasi ang COMELEC talaga at ang magsasabi kung sino yung officially declared as winner. Pero na-anunsyo na sa radyo na panalo na si President Marcos at mahirap nang humabol pa yung si Macapagal, yun ang kanyang kalaban noon. Kaya sa panahon na yon, lahat ng mga nagsasalita sa radyo at yung mga nagsabi nga, at sa COMELEC din meron ng tinatawag na partial official return. Sinabi na rin ng COMELEC na leading na talaga si Marcos, siya na talaga ang maitatalaga na presidente. Nung gabi na yon, nung nadinig nila yan, ang una nakadinig, si Ferdinand Marcos, pumunta siya kay Mrs. Marcos na nagdadasal. Alam mo, si Mrs. Marcos parating may hawak na rosaryo yan. At nagdadasal siya, pinagdarasal nga niya yung halala na yon. Nilapitan siya ni President Marcos, ni Senator Marcos. At si Mrs. Marcos naman tumingin sa kanya at inihintay niyang sabihin, anong sinabi sa radyo, anong sinabi sa COMELEC. Ang unang bigkas ni Ferdinand Marcos, hinawakan niya yung kamay, dalawang kamay ni Imelda at sinabi niya, "My First Lady." Sa makatuwid, yun na ang ibig sabihin nun, "My First Lady." Ibig sabihin, nanalo na sila sa eleksyon na yon. Kaya, ang nangyari, nagkaroon na ng malaking inauguration dyan sa Luneta. Napanood siguro niyo yung buhay na kayo nung panahon na yon. Inanunsyo na si President Marcos na ang inaugurated as President of the Republic of the Philippines. Nung pauwi na sila, hindi muna sila tumira sa Malacanang sapagkat inaayos pa ang Malacanang, nililinisan pa, inaayos pa. At ganun talaga, tuwing may bagong presidente, syempre meron kang sariling mga gamit na nais mong ilagay. So nung pauwi na sila, tinanong ni Mrs. Marcos kay President Marcos, ano ba ang ginagawa ng isang First Lady? What is my role as a First Lady? Tinanong niya yan kay President Marcos after the inauguration. Sabi ni President Marcos sa kanya, "Imelda, I will build a strong house. That is our nation. I will build the house and make it a strong house. You, my First Lady, will make it a home." Ang ganda, hindi po ba? Kaya yan ang naisip ng ating unang ginang. A home. Gawing isang tahanan, ang isang bahay. Isang bahay na matatag, na maayos ang pundasyon, na matibay, na kaya lahat buhatin ang buong sambayan ng Pilipino. Yan ang itatalaga ni Pangulong Marcos. Ngunit ang unang ginang, gagawin niya itong isang tahanan. Kaya sabi nga ni Mrs. Marcos, what makes a home? What makes a home? It is love that makes a home. What is love? Love is God made real. Yun ang kanyang isinaisip at sinabi niya, yun ang aking gagawin. To make the Filipino nation a home. Gagawing tahanan na merong pagmamahal. Sapagkat yan ang magbibigay ng buhay sa isang bahay na malakas na matatag na. Ngunit para gawin itong isang tahanan, kinakailangan ay bigyan ito ng pagmamahal, pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ay unang-una kumikilala sa ating Panginoon. Love is God made real. Kaya doon niya pinasok yung tinatawag niyang true, good, and beautiful. Kinakailangan niyang God made real is what is true, what is good, and what is beautiful. So ang unang-una niyang naisip, yan na naman, pinag-uusapan naman natin ang pagmamahal at kung ano ang kailangan na maisasagawa niya. Ang una niyang ginawa, hindi ang Cultural Center of the Philippines. Ang una niyang tinayo, yung mga home for the elderly na walang naaalaga sa kanila. Yung mga home for the aged. Dalawa yan na kanyang tinayo.
At katabi niyan, nagtayo siya ng orphanage. Doon sa mga kabataan na nawalan na ng magulang o yung mga kabataan na hindi na nila alam kung saan yung mga magulang nila. Pwedeng namatay, pwedeng iniwanan na lang sila, yung mga karsada sa lansangan. So pinagtabi niya yan sapagkat naisip niya ang pagmamahal ng mga lolo at lola. Kayo, na mga lolo at lola, alam ninyo ito. Mas malawak kesa sa mga ginagawa talaga ng mga magulang. Kasi ang mga lola, naku, lahat ng gusto ng apo, ibibigay. Kaya ang mga apo, gustong-gusto na nasa lola sila, nasa lolo. Kahit na anong higi nila, ayan, talagang ginagawa para kanila ay mabigyan yung kanilang mga apo. Kaya yun na nakita ni Mrs. Marcos. Magandang ipagsama na yung mga kabataan na walang mga magulang, ang mga titingin sa kanila, hindi naman mag-aalaga sapagkat meron mga taga-alaga. Ngunit yung emotional bondage, yun ang pagmamahal na hindi nila nahanap sa kanilang tahanan. Kaya yun ang kanyang tinayong tahanan para sa matatanda, tahanan para sa mga kabataang walang tahanan. At kung magsama yan, dalawa na yan, magaling ang kanilang magiging paglaki, yung mga matatanda hanggang sa katapusan ng kanilang buhay, maligaya sila sapagkat mga kabataan ang kanilang kalaro. Yung mga kabataan naman, ako, sangkatutak na aral ang kanilang matututunan sa mga matatanda. Ang dami niyan. Hindi na kailangan pang ilalagay ngayon as a subject for character education and moral standards. Naku po. Yun ang kanyang sinimulaan. Paano naman napunta yung cultural center na yan? Yan. Nung inauguration na, magkakaroon na ng inauguration nila, marami silang bisitang dumating. Mga heads of state and heads of government. Sapagkat nabalitaan nila yung pagkapanalo ni President Marcos at kilala na rin siya nung panahon na yon sapagkat dito pa lang ang laki na ng kanyang ganda ng kanyang reputasyon as a senator. Kaya ang daming mga banyaga na dumating dito sa atin. Isa doon ay isang bilyonaryo, yung si Rockefeller. Isa siya sa mga mayayaman na siya na rin yung economic czar, o masasabihin natin na siya na rin ang isa sa mga businesses na nagtayo ng financial foundation ng Amerika. Yan, sila Rockefeller. So, andito siya at kasama ni Mrs. Marcos na umiikot sa Maynila. Ngunit si Mrs. Marcos naisip nga niya, naku, wala akong mapakitang magandang tanawin dito sa Maynila. Wala tayong pwedeng sabihin na ito ang kagaya ng ating kultura. Umikot siya, yun sa Intramuros, naku, ang daming mga squatter at madumi. At umikot naman siya sa bandang Quezon City, wala naman doon kundi yung monumento ni Quezon. Ikot na naman siya, wala namang makita sa Pasay. Lahat na yan, naikot niya hanggang sa pabalik na hahatid na niya papunta na sa Manila Hotel, nakatira yung si Rockefeller. Dumadaan sila dyan sa Dewey Boulevard. Dewey Boulevard pa yung pangalan dyan. Yung karagatan, dyan, yung sa Manila Bay. Kaagad sinabi ni Mrs. Marcos, "Oh, Mr. Rockefeller, there will rise the cultural center of the Philippines." Naisip niya doon na doon niya sa karagatan itatayo yung cultural center of the Philippines. Sabi ni Mr. Rockefeller, "Imelda, that is all water." "Oh, Mr. Rockefeller, on the first year, the earth will rise." Magre-reclaim siya ng lupa. On the second year, the building will rise. And on the third year, the curtains will rise. Kaya sabi nga niya, diyan sa karagatan na yan, itatayo namin ang cultural center of the Philippines. Kaya sabi nga ni Rockefeller, "Be sure that I will be invited as a guest para makita nga yung sinasabi mo." Hindi umabot ng 3 taon yon nung tinayo yung cultural center of the Philippines na yan. Sa dami ng kinuha niya mga magtatrabaho at yung 24/7 na kanilang timeline sa paggawa ng cultural center, natapos yan kaagad. Hindi umabot ng 3 taon. I think umabot lang yan ng 1 year and several months. Hindi umabot ng 2 taon. Kulang-kulang 2 taon na tayo na yan. Ngunit si Rockefeller nagkasakit, papunta na siya dito para sa inauguration. Nagkasakit siya sa India, pauwi na siya dito, kaya hindi siya makarating. Kaya nung sinabi nga niya, "I will ask President
Nixon to find out kung sino ang pwedeng ipadala dito sa Pilipinas, kung sino ang representative ng Amerika. At ang pinadala nila, governor ng California, si Governor Ronald Reagan, na sa loob ng ilang taon, siya rin ay naging presidente. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat ang kanyang sinimulan na true, good, and beautiful, yan ang kanyang pinanindigan. Hindi lang sa mga ginawa niya ng mga gusali, kagaya nga nung Cultural Center of the Philippines na kanyang nilagyan ng dedication doon, the sanctuary of the Filipino soul. Anong ibig sabihin nito? Sa ating kalooban, sa ating kaluluwa. It is from our spirit. Yung sinasabi ko nga sa inyo, our reasoning and our free will. Yung ating kalayaan bilang tao, yan ang nakakagawa ng tinatawag na creativity, kung saan nagbubunga yung mga talento sa pagpipintura, sa painting, sa sculpture, sa music, sa literature, sa dance, lahat ng mga creative arts. Kaya nga ang tawag dyan, the humanities, because that is what expresses our being humans. The highest level of our capacity, the highest level of what we can produce, yan ang tinatawag na kadakilaan ng tao. Kaya ang sabi nga niya, yung cultural center na yan, yan ang magiging sanctuary of the Filipino spirit. Kagandahan, kabutihan, at katotohanan. Ang kagandahan ng bawat Pilipino, ang katotohanan tungkol sa ating kultura, at ang kabaitan ng bawat isa sa atin. Kaya yan ang kanyang nilagay sa lumang script, yung tinatawag natin Baybayin o kung ano man ang tinatawag ngayon dyan. Makikita nyo hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, yung pula na watawat na yumaya gawe, the flag that is flailing in the wind in front of the cultural center. It has the inscriptions, the true, the good, and the beautiful. Yan ang naging pundasyon ng lahat ng kanyang isinagawa. Sa ngayon, balikan natin itong aking pagsimula sa ating kahirapan dito sa COVID-19 na ito, itong pandemya. Huwag niyong isipin na hanggang dito na lang tayo. Sapagkat noon, panahon na yon, na wala man lang tayong mapakita tungkol sa Pilipinas, natayo yung cultural center na yan, sapagkat yaan ang magpapakita sa buong mundo at sa ating lahat kung ano ang katotohanan tungkol sa atin, kung ano ang kabutihan tungkol sa atin, at higit sa lahat, kung ano ang kagandahan natin. Yang kagandahan na yan, yan din ang sinabi ng ating unang giyang. Ano bang ibig sabihin niyang kagandahan? Hindi lang yan basta physical beauty. Kasi lahat tayo maganda. Lahat ng tao, sabi nga, your face is a face only a mother could love. Lahat ng nanay, tumitingin sa kanilang anak. Di lahat ng anak talagang maganda. Ang ganda rin ng lahi nating Pilipinas. Ito rin ang kanyang sinabi tungkol diyan. Hindi tayo magbubunga kung hindi muna tayo ay maging isang bulaklak na maganda. We cannot produce anything that is fruitful. We cannot produce anything unless we are first a beautiful flower. Yun din ang sinabi niya sa sarili niya, sa kanyang lahat na ginagawa. Hindi ako makakapagbunga kung hindi ako isang bulaklak na maganda. At yan ay kanyang tinuturo sa ating lahat. Hindi tayo magbubunga kung hindi muna tayo ay isang magandang bulaklak. Doon nagsisimula yung beauty na sinasabi. Sapagkat titingnan ninyo sa plant life, lahat yan. Lahat ng mga bunga nang galing sa isang bulaklak na maganda. Nakita na ba niyo yung bulaklak ng bayabas? Ng guava? Napakaganda. Parang napaka-fragile pagbukas niyan. Ang ganda-ganda. Makikita niyo yan. Pero sa dulo nun, yung sa dulo ng bulaklak, doon mo makikita yung bubot, yung maliit na bayabas. Na pag nalagas na yung mga petals ng bulaklak niya, lalaki na yon. Yun na yung magiging bunga na bayabas. Pero nagsimula talaga sa maganda. Nakita na ba ninyo ang bulaklak ng atsuete? Ay naku po. Atsuete ginagamit natin sa pagluluto. Pampakulay ng kinakain natin at meron ding nutrition siguro na element yon na mabibigyan ng lakas din ang ating katawan. Pero yung bulaklak ng atsuete, naku,
Sayang hindi natin magugupit yun at ilagay sa flower vase o pwede natin ilagay sa isang bouquet sapagkat saglit lang siya eh. Pagka bumukas na yung bulaklak na yan, napakaganda talaga ng bulaklak ng atsuete. At doon sa loob, makikita nyo na doon magkakaroon ng parang maliit na bola, pero sa loob pala, parang supot yon. May andun sa loob yung mga maliliit na mga seedlings ng atsuete. Yung ginagamit natin na dinudurog yon o pinapakuluan ng tubig para magkaroon ng kulay yung ating kinakain. Noong unang panahon, ginagamit pa nga yung pan-lipstick ng mga ating yung ibang mga tribo. Anyway, yun na nga, isang magandang bulaklak muna bago maging isang bunga. So it is with all of us. Kaya ngayon, itong ating paghihirap, lahat kayo kailangan tumingin sa sarili ninyo at pakinggan yung kanyang sinasabi. Pwede sa panahon na ito, sa ating problema, sa kalangitan makikita natin, malawak pa. Lahat ito may solusyon. At sa ating lahat, pag tinitingnan mo ang mga kasamahan mo sa bahay, ang pamilya mo, ang iyong kasama sa trabaho at lahat ng yan, sila rin, kinakailangan din ay isang munang magandang bulaklak para makapagbigay bunga sa isang produkto na makakabigay tulong sa lahat ng tao. Ganyan din ang ating dinadaanan ngayon. Isang halimbawa na kanyang naisagawa nung kanyang kapanahunan nung siya ay gobernador ng Metro Manila at nung minister siya ng tinatawag nga nating human settlements. Bulubundok ang mga basura natin kung saan-saan. Doon lamang sa Tondo, lahat ng yan talagang sangkatutak na basura. Walang paglalagyan kung anong gagawin. Wala pang segregation ng basura nung panahon na yon. Hindi pa alam yan. Kaya nga nagtayo na siya ng tinatawag na Technology Resource Center. Ang namuno dyan na isang dalubhasang manunulat, one of the greatest essayists we have, si Carmen Guerrero Nakpil. Siya ang ginawa niyang namuno dyan sa Technology Resource Center sapagkat malalim ang pag-iisip at creative ang kanyang pag-iisip. Marami siyang mga nakuha na mga ibang-ibang tao din sa teknolohiya, sa science, sa lahat ng yan, pinagsama-sama. Anong kanilang nagawa? Yang basura pala, pwede mong pag-segregate mo, pag-ihiwa-hiwalay mo, pwede mong gawing fertilizer. At meron ka lang ipagsasama-sama, tawag nito, parang composting ang tawag doon, para yung yung basura na yon, pagka nagawa mo ng compost, pwede na siyang gamitin fertilizer. At hindi lang yan. Nung panahon na yan, ang ginawa ni Mrs. Marcos, yan ang kanyang sinabihan sa mga bulubundok na basura na yan. Convert the garbage into fertilizer. Hindi lang naging fertilizer na nagawa na niyang compost, na-export pa. Can you imagine that? Yung basura natin, ginawang fertilizer, at yung fertilizer na yon na-export. Karamihan ng mga bansa sa Middle East na desierto yung kanilang pagtataniman, kung sila ay nakakuha na ng patubig, yung desalination na ginagawa nga nila galing sa karagatan, yung fertilizer na kanilang ginamit, hindi karamihan, marami silang in-import na fertilizer na galing dito sa atin, galing sa ating basura na ginawang fertilizer. Yun ang sinasabi nga ni Mrs. Marcos. You can convert that. Pwede mong, sabi nga, sa lawak ng langit, makakahanap ka ng solusyon. At yun ang naging solusyon na nakita niya sa basura. Kaya, excuse me, yung terminology na yan, may pera sa basura, ang nakikita ninyo ngayon, yung naghihiwalay lang, kasi ang dami na natin plastic na lang, yung mga bote-bote na plastic, yung mga papel, mga tinatapon na papel, mga karton, hiwalay din yan. Yung mga wet basura, yung basa, yung mga nanggaling sa mga pagkain na tinatapon na lang, hinihiwalay yan, sinesegregate. Tapos yun ang sinasabi nila, may pera sa basura. Sapagkat yung mga plastic, pwedeng i-convert yan into other byproducts. Yung karton, pwedeng i-recycle yan. So, meron tayong mga ginagamit na mga papel ngayon. This is recycled paper. Tapos meron din yung mga ginagawa ding fertilizer yan. Karamihan dyan ay ginagamit na fertilizer sa mga vegetables, hindi po ba?
hinihiwalay. Yan ang segregation. Yan ang pera sa basura. Kaya pag-iisipin natin, lahat talaga pwedeng magawang isang mahusay na produkto. Na binabalikan ko lang po ito sapagkat yung mga sinasabing ang the true, the good, and the beautiful, mahalaga na ito ay ating isaisip at isagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. In our daily lives, let us learn from this. These are not just statements made open by Mrs. Marcos. It is a statement where the foundation of this has built tertiary hospitals, the true, the good, and the beautiful as far as our heart is concerned. Mga lung center, yung tinatawag natin na kidney center, yung children's hospital, lahat yan, isipin na lang ninyo, simula nung panahon nila ni Ferdinand at Imelda Marcos, meron na bang natayo na ospital? Maliban sa private hospitals, meron na bang natayo na government hospital na kagaya niyang tertiary hospitals na yan o iba pang ospital na sinasabi nga na for general welfare? Yung East Avenue, dati anong pangalan yan? GSIS Hospital yan, naalala nyo? Panahon din ni President Marcos. Yung Makati Medical Center, private yan, hindi po ba? Bumagsak na yan, nawala na ng finances yan, hindi na kayang mabuhay yan. Sabi ni Mrs. Marcos, sa SSS, meron kayong pera yan ng tao at pera ng mga employers that those are both private and government funds. Tulungan, mag-invest kayo dyan sa Makati Medical Center. Yan, gobyerno rin ang tumulong dyan. Maraming private hospitals ngayon, ang lalaki. Alam niyo yan. Hindi ko nababanggitin lahat. St. Luke's, nabanggit ko na tuloy. Ngunit ang government hospital, maliban dyan sa Quezon Institute, na sinabi nga ni Mrs. Marcos, inayos na niya yan para nga malinis na yung mga balkonahe, para may mga tuberculosis, meron silang lugar para makapaghiga. Kaya pinuno niya yan ng puno. It's practically a forest surrounding the Quezon Institute. At maliban dyan, tinayo niya yung lung center. Para hindi na nga umabot na marami namamatay ng TB, dyan na sa lung center, matutulungan na kagad. Yung talagang medyo grabe na. Kaya nga tertiary hospital. So nakita natin na yung mga yan ay anong pinagsimulan? The true. Katotohanan yung mga ospital na yan at katotohanan ng kanilang mga medisina at kanilang binibigay. Lahat ng mga equipment na yan, the best state of the art. The true, the good, nakakabigay ng lunas, lalo na dun sa mga matindi na ang paghihirap nila. At kagandahan. Tingnan niyo yung structure ng mga ospital na yan. Talagang merong design para convenient for the patients themselves. Kaya ito, mga halimbawa lang. Kaya tinatanong ko nga ngayon, nagtayo ba ng COVID hospital, COVID-19 hospital? Hindi nga natin alam kung paano gagamutin yan. Ngunit para doon sa nagkakasakit niyan, para masabi na may nagawa ang pamahalaan na merong ganyan na ospital, para hindi na tayo ngayon, anong nangyayari? Nagdadagdag na tayo ng wards kung saan maka-accommodate na yung mga ibang ospital na itinalaga para sa COVID-19. Ang mga private sector tumutulong na rin. At nagdadagdag na naman. Ayan na naman ang kakulangan. Kasi, do we have enough health workers? Do we have enough doctors? Do we have enough nurses? Kung dumadami na yung mga wards na yan. Nung panahon na yon, bihira ang mga taong lumalabas para magtrabaho abroad. Karamihan ay mga skilled workers sa mga industries. Yung mga pinapadala sa Middle East. Mga nagdadrive ng mga heavy equipment sa mga construction, mga arkitekto, mga engineers, lahat ng mga yan. Kaya marahil sabi nga natin, hindi lang sa babalikan kung anong nangyari noon, ngunit marami pa tayong masasagawa sa kasalukuyan. Binabalikan natin kung paano nagawa yon in 20 years with a budget of only 480 billion pesos, 20 years, lahat na yan na itayo. Sa ngayon, yung administrasyon pagkatapos ni President Marcos, trilyon na ang kanyang budget, 6 na taon lang. Anong natayo? Yan lang LRT. Diyan, hindi LRT, yung MRT diyan sa EDSA. Pagkatapos nun, sa mga subsequent administrations, meron na bang natayo ni isang ospital? Wala pa. By the government. Anyway. So it is that as we face the problems that we have today, always remember,
to base everything and all your actions on what is true, what is good, and what is beautiful. Dati pinagtatawanan si Mrs. Marcos dyan. Parang sinasabi, oy, yan ang kanyang Trinity. Tingnan ninyo kung ano ang nagawa. The true, the good, and the beautiful. At tandaan din ninyo, sa hirap na ating dinadaanan, sa mga sakripisyo na ating niraranas, mas malawak ang langit kaysa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon sa ating mga problema. At mahigit sa lahat, hindi kayo magbibigay ng magandang bunga kung hindi kayo isang magandang bulaklak. Yan po ang ating Rita Goddess Hour. At ito po ay sabi ko nga, maraming salamat sa inyong pagtaguyod at mahalaga po itong ating mga binabalik-balikan para sa ating kasalukuyan. Thank you very much for having joined me. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. Ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-dum, 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 pam 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 pam.